Panindog tapalihog, open your Bible. Philippians chapter 1 verse 4. Philippians chapter 1 verse 4. Now the message this morning, my prayers to every church members as your pastor. Kay birthday ko na ko last week, so I'm going to bring this message to every one of you so that you will understand what is my heart as a pastor, ang akong giampo ninyo, ang akong goals sa matag membro sa simbahan nga unsay akong gi-pray nga masabtan ninyo, and I do believe also that this is the desire sa Ginoo sa matag usa ka membro nini nga iglesia. Philippians chapter 1 verse 4, sama sa nanan, I'm going to read it loud but read it silently while you are standing. Philippians 1:4, always in every prayer of mine for you, all making requests with joy. Always in every prayer of mine, Apostle Paul said, for you all making request with joy. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for every souls na imong gidala diri sa balay tigumanan, Ginoo, every members of this church, O God. Lord, I pray that you will bless us. Lord, help me and give me the exact word to deliver the message, O God. Lord, kung doon na pa'y wala pa makasiguro sa ilang kaluwasan, ng takna sa kabuntagon, I pray, Lord, nga convict their heart, and I ask the Holy Spirit, mga konbiktar sa ilang kasing-kasing, nga ilang masabtan the simple plan of salvation, that they will not go out this place without having the eternal life nga naan ni Jesus Christ. Nga di nila madawat si Jesus Christ nga ilang maluluwas. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Lord, bless me and I ask the Holy Spirit to control me, to give me the words that I'm going to express and explain this message. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, as your pastor, I have goals and desires for the church and to every members of this church. And because of our desires, we prayed and asked God about it. No, usahay magaluhod mi, magampo, nga tubagon mi sa Ginoo sa among gitinguha, nagibutang sa Ginoo sa among kasing-kasing. Like Apostle Paul, the church of Philippi, no, doon na siya giampo kanila, nga siya tubagon sa Ginoo sa mga members sa Philippi. Now, what are my prayers and goals for the church and for every church members? And I believe this is also God's desire to every one of us. Number one, to grow more spiritually. To grow more spiritually. Ako nag-desire nga mutubo mo sa espirituhanon nga pagtubo. We need to grow spiritually. Amen? In 2 Thessalonians chapter 1 verse number 3, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet because that your faith groweth. Now, Apostle Paul, nag-desire siya nga mga Kristohanon sa Philippi o sa Thessalonians, mo-grow sila ang ilang pagtuo. Dili dapat lang sila naluwas, but Apostle Paul is praying and nag-desire siya na their faith groweth exceedingly and in charity. What is charity? It's the love in action, giving of every one of you all toward each other abounded. So sa Apostle Paul, papasalamaton siya sa Diyos sa Thessalonian church nga ang ilang pagtuo nagatubo. But how about your faith today? Now, Christian, God wants you that your faith grow it. Dili gusto ang Ginoo nga ang atong pagtuo magpabilin lang gihapon. No? God wants you to grow. Naunsa man ang buot ipasabot nga nagtubo diha sa pagtuo. Una, growing in church attendance. Doon ay mga Kristohanon sa una, lisod yun, maka-street og simba. Doon ay mga Kristohanon sa una, mandi ko malimot, sa dang akong bisitahan, mingon sila, Pastor, kanang labad gid ang akong ulo, Pastor, mao nang di ko ka street og simba.
Pero karon pasalamat ko sa Ginoo nga wa nay absent sa church. Amen. Og munay kalipay sa Ginoo, kalipay sa mga pastor. Kalipay nako nga makita mo nga bisan wala nay magbisita ninyo, every Sunday naa mo sa simbahan, no? Ang pagka-guilty kung dili ka mo simba, usa ka na ilhanan nga ikaw tinuod nga luwas. If you are truly saved, every time nga abri ang simbahan niya, wa ka, mag-guilty ka, labi nag-adlaw nga Domingo. Adlaw nga Domingo. Now, for example, may kapastor, okay raman ako, wala ako sa simbahan. Di man ko mag-guilty, basing wala pa ka maluwas. Importante kayo, maigsoon ko sa Ginoo, atong sutaon kung tinuod batang luwas. Salamat ko ninyo mga Kristohanon, makaingon gyud ko, nga tinuod gyud mo na luwas. Kay bisan ang uban ninyo, wag yung nagbisita na, wag nag-encourage, but you came every Sunday. Amen? Na ako ng Kristohanon, dili siya matinud-anon sa pagsimba matag Domingo, samara nga moingon siya. Moingon siya sa Diyos, okay ra nako, bisag walay Diyos. Nga mo tabang nako, okay ra walay Ginoo. Kay ang pagsimba mo na pag-ila sa Diyos, nga wala tay mahimo kung wala ang Diyos. Amen? Now, Christian, we can do nothing without God. It is impossible sa matausa ka Kristohanon, no, nga mahimo nato ang mga dagkong butang kung dili ang Diyos mutabang nato. Sometimes because of days nga wa magtubo ang atong pagtuo, dili nato madawat ang mga dagkong panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo ni babag sa atong panalangin. Now, just for example, kung tagaan ta sa Ginoo og dako nga panalangin, naapabaka ta sa simbahan. Dili ka ta mawala diri sa church. Sometimes kung ang Kristohanon daghan siya panginahanglanon, no, there are lots of problems sa iyang panimalay, nagdaot ang anak, na mga problema. No, it's normal for a Christian that we come closer to God. We attend church services. We going to pray hard. We read our Bible. Apan sa diha nga murag okay na sad. Murag wa na sa tay problema, so mugintang na sad ang atong pagsimba. Di na sa ta mo basa og Bible, di na sa kay ta mo sincero og ampo. Now God wants us to, to grow ang atong pagtuo, bisan mga igsoon ko sa Ginoo, bisag naatay problema og wala, dapat magduol ta sa Ginoo. Amen. That's the sign that you are a growing Christian. Even you don't have problem, mga lagad ka sa Ginoo. Magsimba ka. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung dili ka mag-faithful sa Ginoo karon, nga ang imong kwarta 5 pesos ra sa imong bulsa, how much more kung doon na kay 5 million? Right? Now mga igsoon ko sa Ginoo, ang desire sa Diyos nga mutubo tayo spiritually. Ang pagsimba, importante kayo. We need to grow in our church attendance. If we have problem or not, naata sa simbahan. Kung bagyo, mag-ulan, naata sa simbahan. O ang Ginoo, malipay niya na o nagsaad siya. In Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ug atong unahon ang Diyos, sa atong kinabuhi, labaw sa tanan, ang tanang mga butang idugang niya nato. So atong unahon ang pagsimba. Amen? Now Christian, this is my desires. This is my goal in life, that every member of this church, atong unahon ang Diyos sa atong pagsimba. And Hebrews chapter 10, verse 25a, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Di nato ni siya kalimtan ng atong pagsimba. And then, growing in your service. Not only in church attendance, nga mo grow ta, ang atong pagtuo, makita diha sa atong church attendance. How many Sundays in 1 year nga wala ka sa simbahan? Kagahapon naghatag og mga award, reward sa mga
nagtrabaho sa SLB nga walay absent sa simba. Amen. Kita ka mingon na Ginoo maghatag kog reward sunod semana. Og ang Ginoo mingon ba? Sa walay absent matagaan ka ta og matagaan ka tag blessing sa Ginoo kay what ay absent sa simba. Not only that, we need to grow also ang atong pagtuo diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang tinuod nga nag-alagad sa Dios wala gibase ang iyang pag-alagad sa Dios kung daghan ba siyang mga material nga mga butang nga imong nadawat. Pero imong gibase sa imong gugma sa Ginoo. Do you love the Lord? You know, our Lord Jesus Christ, He died on the cross. He suffered so much. Aron ta iyang madala sa langit. Ang kaluwasan iyang gihimo nga libre, walay bayad. Gihimo niya as a free gift. Our opportunity to accept that gift, the eternal life nga naa ni Jesus Christ. When you are going to believe the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, and you say, Lord, please come to my heart and save me. That day, imong gidawat ang gasa sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon. And your name is written in heaven right away when you call the name of God. Ang imo siyang gihimo nga imong manluluwas. Kano yang gihimo nga libre? Because dili nato mabayran ang kaluwasan. Ang atong kaluwasan usa na kadako nga kaluwasan. Some people said maybe ang kaluwasan dili kayo dako because it is free, libre. No, you're wrong. Salvation, it became free because somebody paid for it. And it's the Lord Jesus Christ. If I'm going to pay my salvation, even 0.001%, dili na ko na mabayaran ang kaluwasan. Kay bisan pag imong tibuok nga kalibutan, da imong kwarta sa tibuok kalibutan, all the money of this world, imo tanan, ang kwarta, tanang kwarta sa tibuok kalibutan imo, dili gyapon ka makapalit sa imong kaluwasan. Walay kwarta, walay bahandi nga makapalit sa kaluwasan. But only the blood of the Lord Jesus Christ. Can you imagine the Lord Jesus Christ? He is God. He's the creator of this universe. He came to this world aron iyang pangitaon ang makasasala, ang nawala. And we are those people that are lost. Di ta ka, wa ta kabalo ahata padulong. Nawala ta. Gipangita ta sa Ginoo og iyang gibayran ang atong mga sala sa iyang hamili nga dugo. For 33 years, He came to this world and He suffered so much. Iyang gibiyaan ang langit. Og niani siya sa kalibutan like an ordinary man, like a servant. Aron iyang mahimo ang kaluwasan. Aron iyang gitanyag nimo nga libre ug walay bayad. Now, kung dili nimo dawaton si Jesus Christ, some other people also ilang gideny ang kaluwasan, no, ilang wala nila gidawat ang maong kaluwasan, di sila mutuo nga only ang pagtuo ni Jesus Christ ang makaluwas. Abot ng panahon, ini kamatay nimo, matubang ka sa Ginoo, magmahay ka nganong giwala nimo gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Now after I got saved in 1976, salamat ko sa Ginoo, naluwas ko. Diwa ko naluwas kay pastor ko. Wa ko naluwas kay nangalagad ko sa Ginoo. I'm saved because I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. I know I'm going to heaven because Jesus Christ paid it all. Iyang gibayran ang akong masala. Og nadawatan ako ang kinabuhing dayon. O mga igsoon ko sa Ginoo, makauulaw sa usa ka Kristohanon nga human ka naluwas, dili ka nag-desire nga mga lagad sa Ginoo. Moya akong pag-ampo, maigsoon ko sa Ginoo, your faith mutubo siya. Kaya dili lang mo taman diya nga maglingkod. Kung dili mag-desire ka mo, nga unta mga lagad ko sa Ginoo. Pastor, di ba ka nang sigig simba nang alagad na sa Ginoo? Ang pagsimba, dili bot pasabot na nga nangalagad ka sa Ginoo. Nagsimba ka sa Ginoo. Ang nangalagad sa Ginoo ka nang mag-appeal o choir, mag-appeal sa ushers, mangimbitar ka, muna pagpangalagan ng sa Ginoo. Amen? Maglimpyo sa simbahan,
karong atong mission conference sinahon ta mga men's church ladies, mahimo mong party niini, you can do something, no, pagtabang diri sa church. Okay, so ako nagpray, akong desire dili lang igor mo musimba, kundi mag-desire kamo nga mga lagad sa Ginoo. Amen. Kaya kinabuhing Kristohanon gusto sa Dios nga kita ang atong kinabuhi atong ipagamit sa Ginoo. In 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang atong pagpangalagad sa Dios dili na vain, dili na walay kapuslanan, dako nagkahimuan sa imong kinabuhi, sa imong panimalay. Ug laban na nag-andam ang Ginoo reward nato dito sa langit. Now Christian, inaoton ta diha sa imong kasing-kasing karon, nagtinguha ka nga mga lagad kasi Ginoo. Just for example, if you are to say, amuingon ka, Pastor, karong Sunday ako'y mag-arrange sa bulak, ako'y magpalit. Amen? Amen mo? Now, importante kayo ng atong pag-alagad sa, because every time that we do service to God, it recorded in heaven. And God, He promised us that He will bless us. He will, kaduhata mo dawat og mga lagad sa Ginoo, kaduhata mo dawat og reward in this world. Not only in this world, mga igsoon ko sa Ginoo, doon na tayo reward dito sa langit. He will bless us in this world. And we have a reward in heaven. Ako di ko masuko kung moingon ka mo, Pastor, pwede ako di mag-arrange sa bulak? Amen? Pastor, pwede ba nga ako'y maglimpyo sa CR? Amen? Mga igsoon, kung sila unsa kanindot kayo nga ang mga Kristohanon mo offer tag service ngadto sa Ginoo. Not only that, makita ang atong pagtubo, ang atong pagtuo sa atong pagsimbaw na sa tanan. Diya sa atong pag-alagad sa Diyos. I cannot say you are growing, serving, you are growing, your faith is growing if wala ta makita nga doon na tayo gihimo diri sa buluwaton sa Ginoo. Amen? But I cannot force you to serve the Lord. Kaya ang pag-alagad sa Ginoo dili pinugos. But it brings great reward sa atong kinabuhi. Down, letter C, growing in our godly characters. Di ko makaingon nga nagtubo ta sa kinabuhi sa atong pagtuo, kundi makita sa atong kinaiya. Siguro sa una, isug ka, tabian ka, karon dili na. Amen? Maybe sa una, tapulan ka, karon dili na. Because you're growing, your faith is growing. Nagtubo ta diya sa Diyos nun nga kinaiya. Nga mabinantayon ta sa atong mga pulong nga dili maka-discourage sa uban. Now, growing in humility. Now, Christian, as your faith groweth, you need also to grow in our humility. Amen? Dapat ang Kristohanon, mapailubon kita. No? Dili ta mga hambugiro. No? Kung dili, mapainubsanon ta. When a Christian, makita siya ang iyang pagkamapainubsanon, ang imo makita ang iyang pagtuo nga nagtubo. Kita biyang tao, di ba ta gusto mapilde? Di ba? Marag di mo mamutugan sa tinuod. Amen? Di ta gusto ta kitay una. Di ta gusto nga doon ay mga tao nga musulti nato og ipaubos ta. Gusto kita nga taas ta kanunay. Pero tungod sa grasya sa Diyos, because your faith is growing, magpailob ka. Mga igsoon ko sa Ginoo, that's great. Growing in your faith, growing in wisdom and knowledge, wisdom from above. Kaalam nga dili kalibutanon. Apan kung wala pa ka maluwas, wala ka nagkinahanglan nga mo grow spiritually, because una nimong gikinahanglan, you need to be born again. After ka matawd sa pamilya sa Dios, mura kag bata nga kinahanglan ka mo tubo sa imong kinabuhing Kristohanon. Pero kung wa pa ka kasiguro, kung aha padulong ang imong kalag, human ka kuhaon sa Ginoo, human sa imong kamatayon, dili ka kinahanglan nga bugro pa.
Ang imong gikinahanglan nga mataw kapag usab sa pamilya sa Dios. Dawata si Jesus Christ, pasudla sa imong kinabuhi aron tagaan kanya kagahom nga mahimo kang anak sa Dios. Now as your pastor, my prayers and my desires kaninyo, number 1, to grow spiritually. Now number 2, to have a real fruits nga doon na mo'y tinuod yun nga bunga. Amen? Amen sad mo diha. Amen? And Romans chapter 7 verse 4, wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that you should be married to another, even to him who raised from the dead, that we should bring forth unto God. Now, may akong pagampo sa Ginoo that every one of us adto na tinuod nga bunga nga makita diri sa simbahan. Dunay more souls to be saved sa atong church. Ang gusto sa Dios nga mo'y ako sang pagampo nga dunay daghang kalag nga maluwas sa atong simbahan diri sa atong church. We will continue winning souls. Muna akong desire. And more baptism. Now, ang akong pagampo sa Dios nga dili lang sila maluwas, kundili musunod sila sa tubig sa bautismo. Kung wala pa ka musunod sa tubig sa bautismo, siguro na ka sa imong kaluwasan, nga imo nang gidawat si Jesus Christ. Gusto sa Dios nga imo siyang sundon diya sa tubig sa bautismo. And this is also my desire and my prayers to the Lord, that more church attendance diri sa atong church. Nagampo ko kitang mga Kristohanon gamiton ta sa Dios to invite people to come to our church. Aron sila aron sila makabaton sa kinabuhing dayon. Aron sila mahimong malipayon nga mga Kristohanon og maggamit diha sa Ginoo. If you are not obeying in water of baptism, just like you are not following the Lord. Because the first step of obeying God, of following the Lord, is in water baptism. Nga imong ipakita si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Nga wala ka maulaw niya. And you know, mga Kristohanon, if you do that, God is going to bless you. He promised to bless us. Now, I encourage you to pray for more souls nga madugang sa atong iglesia. That you help to invite people to come to our church. Na dili lang, igo na tagalingkod, igo na tadiri ka simba, kundi you can pinpoint somebody that you are used by God na ikaw mo gigamit sa Ginoo, na doon na kay bunga, nini nga mao nga iglesia. Amen? Ang matag-usa kaninyo, doon na tayo mga kalag nga madala nato diha sa tiilan sa Ginoo. In John chapter 15 verse 5 to 7, di nato basahon for the sake of time, kung mamunga ta, tubagon ta sa Dios sa atong gipangayo niya. Now, ang akong mga pag-ampo ninyo as your pastor, that mo grow mo spiritually. And number 2, mamunga tag mga kalag. This is very important. Kani mamunga tag kalag. Now, Christian, time will come, wato na to sa langit. O ang atong kwarta, dili na nato madad sa langit. Ang atong balay, di na nato madad dito sa langit. Apan ang matag, kalag nga atong nadala diha sa tiilan sa Ginoo, it will last forever. Mora na atong madad sa langit. Amen? Now number 3, to be blessed by God more. Ang akong pagampo nga i-bless tagdugang sa Ginoo for the sake of mission. Amen? Now in Psalm 115 verse 12 to 14, do you want to be blessed by God? Gusto ba ka nga i-bless sa Ginoo? Kung imong sweldo karon, gusto sa Ginoo nga madoble na siya. Kung doon na kay negosyo karon, gusto sa Ginoo nga mudako ang kita makabayad ka sa imong utang. Pero maigsoon ko sa Ginoo, di gina may tabo kundi ta mo sunod sa pulong sa Ginoo. Now, lisod ta panalanginan kung wala ta kay ang daghang mga Kristohanon nibiya sa church tungod kay daghan na sila kwarta. Okay na sila. Ang tawag yun, pagwa na, lisod na, muduol gina sa Ginoo. Muna ang babag sa panalangin, kay wala ta mag-faithful diha sa Ginoo. Now, to be blessed by God is not complicated. It's very simple, but not easy. All things you need to know to do is to
to be faithful to the Lord and obey what the Bible says sa imong kinabuhi. When the Bible says you need to be faithful in your pag-attend sa services sa church, in your church attendance, be faithful. When the Bible says that kinahanglan ta mabunga, maningkamot ka nga mabunga ka. And then maningkamot ka sa pagsunod sa Ginoo, pagtikang sa imong faith diha sa imong paghatag. Na mga igsoon ko sa Ginoo, dili na lisod sabton. Amen? Dili na kinahanglan pagkwintahon pag-ay. That's very simple. Not complicated. Na gusto ka i-bless sa Ginoo, dili na komplikado. Simple ra na, pero dili po na sayon. Ang imo lang buhaton, just to obey God and follow what the Bible says. Now, kung ang Kristohanon sa diha nga wala pa kay kwarta, lisod pa ka, di na ka magtarong og simba, di na ka magtarong og uli nga subahin sa Ginoo, di na tarungon nimo imong kinabuhing Kristohanon, how much more if you have plenty of money? Amen? Ubang ganing mga young people, ang ilang cellphone, murag mag-tik-up pa ba? Hindi kayo maklaro. Maningkamot, mga tanaw, nili maayo nga salida. How much more kung klaro na? Diba tinuod? Motor paganing imuha nga mupurot-purot, put, manguyab na maganig daghan kayo. Makig-asa na maganing mo ato. How much more kung inyong sakyanan, guwapo na kayo. Na mo helicopter. Di na mga mo simba nga murag mao ra gyud ang atong pamiliti. How much more kung pwede na kag mo adto sa Manila, mo adto sa Hong Kong. Wala na. Now Christian, if you want to be blessed by God, be faithful to the Lord. And promise God, Lord, whatsoever happened in my life is yours. I'm going to follow you. Bisag asa ka mo adto Ginoo, ako kang sundon. Na ako'y kwarta og wala, na malipayon ko nga nangalagad diha nimo. Amen. Kaning atong pagpangalagad sa Ginoo, wala ni gibase kung daghang kag kwarta sa mga lagad ko sa Ginoo karon kay daghang kog kwarta. Mga lagad ko sa Ginoo karon kay wa ko'y kwarta. Na kay kwarta og wala, serve God. Give your best to the Lord. Unaha ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Now, outside in this church, some people there, misunderstood me. When I'm going to preach hard, they will say, giigo man ko ni pastor. Kung magwali kog utang, mga wa na sad, giigo na sa kong pastor. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung dili mo makautang-utang, kamura gyud bulahan, dili ako. Kamo man pwede katulog kung magdaghang maningil ninyo, di ba? Pero ang akong pagampo, even 5% lang o 1%, 2%, musunod sa akong wali, bawi na ko, igo na na. Na makita na ko itong mga tao, they are enjoying your Christian life because you follow, kung sa gisulti sa Biblia, nga gigamit ko sa Ginoo, to preach the Word of God. Kamong bagong nagnegosyo, giingnan tamo, di mo magsigig pangutang. Kay mahurot lang inyong ginansya sa bayad sa interes sa inyong utang. Pero pag umana kong sulti, nahibawan ako, nisamot na hinog pangutang. Kung mangluod ko ninyo, mo resign ko sa kong pagkapastor, pero di man taman luod. Kina mo po'y nisunod. Amen? Walay labot ng nangutang hanga na ikabayad ha. Kanang gidugang na sinyong kapital, okay na, walay problema ni ana. Kay inyo man ang gibayad. Pero kung magsige pangutang, gamay pang ginansya, dako kayo og interest, 3%, 5% per month. Ang inyong undang mong negosyo, 20 years. Nag-undang mo ba 20 years? Siguro 20 million na ang inyong interest. Kung wa pa mo magsig pangutang, inyo na ang tanang kwarta. Pero kamo nga nangutang, nga makabayad mo, gidugang nyo sa kapital, okay ra na. Ako ganina, pugoy utang sa bangko. Amen mo? Sa pastor, mangigo man ka sa imong wali. Because of my goal, because of my prayers, I'm going to preach the Word of God. Because this is my prayer that i-bless ka mo sa Ginoo. I say it again, ang pagdawat, ang imong kinabuhi, kung gusto ka i-bless sa Ginoo, dili na komplikado.
Kinahanglan pa ka diag mga unsa diha, unsaon ka pag-bless sa Ginoo no, daghan pa kay ka libro tunan. That's very simple, but not easy. All things you need to do, follow the biblical principle. Amen? Pastor, mangigo, mga pastor. Kanigay akong wali, igo, bagay ko apil ani. Puto mo? This is the word of God. Wala exempted na to ani. Kung maigo mo sa wali, ayaw mo kasuko. Kana bitong magpa-doktor ta, kung dili ka igo ang doktor, mobalhin man nag-doktor. Kunya sa pastor na no, maigo mo, malain mo. Ambot lang ninyo, kastiguhon gid mo sa Ginoo ni ana. Inyong dauto ng pastor, kay wa mo ganahi, dili perfect ang pastor. Iampo lang ninyo kung doon na may mga sayo. Amen? Kag imong daot-daoton ng pastor, no, when the pastor is going to pray and he cried unto the Lord and God, he will listen to the pastor, God will chastise you. In Psalm 115 verse 12 to 14, this is my prayers and my goal, that to be blessed by God more, all the members of the church, and that the Lord had been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel, meaning the church. He will bless the house of Aaron. Ito nangalagad sa Ginoo nga naasa simbahan. He will bless them that fear the Lord, both small and great. God wants to bless even your small. Or you are kuwan ka kanang edukado ka nga tao, you are professional, both small and great. The Lord shall increase. Amen? Do you like this? Parang di mo mumutuo. Di mo mumutuo nga gusto ang Ginoo panalanginan mong dugang. Purag di mo mumutuo. Amen? The Lord will increase you. What? More and more. Not only us. He said, you and your children. Kung dili gina mahitabo, if we will not train our children to serve the Lord, if we will not train our children to read their Bible, to be humble, to be holy. Now my prayers and my desire that God will bless us more. The Lord shall increase you more and more. Number one, increase of asset. Now in Numbers chapter 33 verse 55 to 54, di lang ito basahan for the sake of time. Gusto sa Diyos nga atong mga borders mo increase para sa buluhaton sa Ginoo. Para mailan sa mga tao, we are God's people. And I do believe it is God's desire, and it is also my desire as your pastor, na kung sa inaan ninyo karon ng mga asset, i-bless mo sa Ginoo. Amen? Increase of income. Ang gusto sa Diyos nga mo increase ang atong income para mo increase ang atong pag-support sa misyon. Mo ang gusto sa Diyos ang atong pag-ampo. Kani tanawan ninyo in Psalm 115. Unta, if you want to increase your income, your asset, dapat ingunaan ang atong prayer sa Ginoo. Verse 1, not unto us, O Lord. Not unto us. Meaning ka, Lord, dili ni para nako, Ginoo. But unto thy name, para sa imong ngalan, Lord. Maghatag pasidungog ni sa imong ngalan. Lord, kung dako kog halin, kung mo increase ang akong tindahan, kung mo increase ang akong sweldo, dili ni Lord para nako, para namo, para ni sa imong ngalan. Paghatag pasidungog sa imong ngalan, for thy mercy and for the truth's sake, the gospel, the word of God, para ni Ginoo sa nagwali sa imong pulong Ginoo. Verse number 2, wherefore should the heathen say, where is now their God? The heathen, the unbelievers, maingon sila, kamo diha, nagbalhin mo reliyon, tanaw ama na tinuod makana inyong Ginoo, nganong nisamot mo kalisod. This is a challenge to every one of us. And I do believe it is God's will, and it's my prayers and my desire that God is going to bless us more for the sake of the gospel. Naunta mo, ampo mo, sama nini nga pag-ampo, may mo, Lord, dili ni para nako Ginoo. Para Lord, makadugang ko sa pag-support sa misyon. You know, sa atong church, doon na tayong tithes para sa atong local church, that money is, dili na akong kwarta. We have an accounting. O sa grasya sa Ginoo, 1/2 sa atong offering, by the grace of God, ako mo gigamit sa Ginoo. I have
Wala akong mudawat o allowance o salary sa church because I'm not a full-time, pero I'm full-time in service. But you know that doon ako'y negosyo. Ako nagampo ko sa Ginoo nga, every year, mudaas ang atong mission offering para daghan patag masuportahan nga nagwali sa maayong balita. Amen? And then, increase of business. God desires us to bless our businesses for His glory because of souls. Businessman, unahan ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Ayaw ibaylo ang kwarta kaysa pagsimba. Ayaw ibaylo sa ang halin sa Domingo sa pagsimba. Unahan ninyo ang Ginoo. Mabot ra ang panahon nga makita ninyo nga tinuod gyuday ang gisulti sa pulong sa Dios. Ang akong gikabalakan, if you will not obey the word of God, God will chastise you. There is a time nga ang Ginoo maningil. In Genesis chapter 18 verse 18 to 19, there is the reason why God ingon siya nga iyang i-bless si Abraham. He was saying that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I knew him, that he will command his children and his household after him, and he shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Abraham was blessed by God. Abraham was blessed by God because he taught the word of God to his children and household. Household means your workers. Ingon ang Ginoo in verse 19, for I know him, that he will command his children and his household after him. Si Abraham gibless sa Ginoo. Abraham is it's a picture of a Christian businessman nga sa iyang negosyo, ang iyang tanang workers, iya nga gitudluan sa pulong sa Ginoo. Iyang gidala sa simbahan. Amen? After him, siya naguna. Ingon na Ginoo, I will bless Abraham because I know him. Kabalo sa kailas sa kinsa si Abraham. Nga si Abraham, usa siya ka-faithful nga Kristohanon. That he will command his children and his household after him, that they shall keep the way of the Lord to the justice and judgment. The Lord may be from Abraham, that which he has spoken of him. Businessman, ang tinuod, pinakadako nga ginansya sa negosyo, dili kwarta, kung dili kalag nga naluwas tungod sa imong negosyo. Ang atong kwarta di nato na madala sa langit. Ang kalag, magpabili na, muna'y pinakadako nga ginansya nimo. Every time we expand our businesses, I'm so excited. Not because of money, but because of every souls nga gamiton ko sa Ginoo, mas save ang maong tao, ang mga workers sa church. Diri sa Pilipinas, blessing kayo kay daghang gusto mo trabaho. Og every time nga dunay mo apply, it's your opportunity to share the word of God. I do believe God is powerful. He can bless us. Kaya ang mga kanakano gusto lang sa Ginoo nga atong sundo na iyang pulong. Now my prayers and my desires that God will bless us more and more. My prayers nga dili ni kaning akong pag-ampong ay blessed sa Ginoo. Akong pag-ampong nga mubunga mo dili nimo epekto sa inyong kinabuhi kung dili mo masinugtanon sa pulong sa Dios. Now Christian, hinaoton ta na mag-desire kamo nga motubo ang inyong pagtuo sa Ginoo. Amen. Musaad mo sa Ginoo, Lord, tabangi ko Ginoo nga di nagyug ko mo absent sa panahon sa pigsimba. Nyamayon ka, Lord, nga mugro ko Ginoo sa akong kinabuhing Kristohanon nga mga lagad na kunimo. Dili na kabubuton sa Ginoo nga di ta mga lagad niya. God commanded you to serve Him, to be faithful. Now, mga Kristohanon, gusto sa Ginoo nga mugro ta, mo increase ta financially para mailhan ta sa mga tao, we are God's people. Amen? Ika, Pastor, I'm trying hard. Grabe yan akong trabaho, Pastor.
Pero lisod bagyapon. Just wait. Just be faithful. Maybe God is refining your heart. Maybe God doon na pa'y gitrabaho ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Maybe doon na pa'y gusto makatunan ang Ginoo nimo. Basin unya i-bless ka sa Ginoo materially, mawala na ka sa simbahan. You promise the Lord, Lord, bisang pagwala ko'y kwarta Ginoo. Bisang pagwa ko nimo panalangini materially, but Lord, I'm going to serve you. I'm going to follow you. Diha nimo makita mga igsoon ko sa Ginoo na i-bless na ka sa Ginoo. Wala imposible sa Ginoo. God can turn to water to wine, right? Ang Ginoo makahimog mga dagkong butang sa atong kinabuhi. Unahon na natong Ginoo. Kay kung wala ang Diyos, wala gid tay mahimo. Panindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, sa imong pulong. Salamat, Ginoo, sa mga parents nga nakaroon. Salamat, Lord, sa mga Kristohanon. Lord, I pray that you will bless the message, bless this invitation. Lord, I pray that ikaw, Ginoo, panalangin karon sa invitation. The Holy Spirit will work every heart. Labi na niya ito, Ginoo, mapakasiguro sa ilang kaluwasan. Nga di sila mubiya, nga di nila dawaton si Jesus Christ, nga ilang maluluwas. Bisa pa ikaw mag-bless sa mga Kristohanon, Lord, this invitation. In Jesus' name I pray. Remain standing, the one is looking around while the piano will play very softly. Para sa among mga bisita karon, isang pa sa mga parents sa school, I don't know kung inyo na bang nadawat si Jesus Christ nga inyong maluluwas. Kung wala pa mo makasiguro nga kung kuhaon sa Ginoo ang inyong hinulaman nga kinabuhi, ang inyong kalag padung sa langit, may ka-pastor, wala pa gyud ko makasiguro. Imo siyang masiguro karon ang kaluwasan sa imong kalag diha ni Kristo. Ingon sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ang kaluwasan sa atong kalag, wala diha sa pagpamimbro sa simbahan. Ang kaluwasan sa atong kalag, di na ito makuha, pinagi sa pagpaningkamot o himog maayo. Kay ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Apan atong madawat, pinaagi sa atong pagtuo ni Kristo nga atong maluluwas. Maybe this morning para sa among mga bisita sa mga parents sa atong school, mayong ka-pastor, I want to be saved. Gusto nako dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas karon. Gusto ko makasiguro sa kinabuhing dayon. Gusto nako abrihan ang pultahan sa akong kasing-kasing ug akong dawaton si Kristo karon nga akong maluluwas. Ipataas lang imong tuong kamot, mailhan nga imong siyang dawaton. Ado na ba? Ayaw ka, wow. Pataas ang imong kamot, Pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Pataas ang imong kamot. Pastor, I want to be saved. Ayaw ka, wow. Mas maayo pa na wala ta mataw nining kalibutan na kundi na to madawat si Jesus Christ. Yan ka, Pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Dawaton ako si Kristo karon nga akong maluluwas. Ado na ba? Na I assume that all of us, so nakita ko sa kakalag, ni dawat sa Ginoo, I'm sorry, wala ko makiti dayon. I'm going to pray. Maybe you're standing there, you're not raising your hand, but God is speaking to your heart. God is convicting your heart. Sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon kan kato nagpataas sa iyang kamot. Sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Nakita ko usa ka kalag nga nagpataas sa iyang kamot. Ug bisan wala ka nagpataas sa imong kamot pero gusto nimo dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Sunod din nga pag-ampo, if you want to be saved silently while you are standing, Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Salamat, Ginoo, sa imong pagpakamatay dito sa cross. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Ako kang saligan, ako kang tuhuan nga akong maluluwas. Amen. So, remain standing. No one is looking around. Salamat ko sa nagdawat sa Ginoo. Now, Christian, maybe God speaking to your heart. Maybe gusto ka nga mamunga ka.
Gusto ka nga mga lagad ka sa Ginoo. Gusto ka nga mo grow ang imong faith. Or gusto ka i-bless sa Ginoo financially para makita ang Diyos sa imong kinabuhi, maluwas ang imong mga minahal sa kinabuhi. Will you come and kneel down to the altar? Come on, Christian. Come. Surrender to the Lord and He will help you. Let's come. Let's come. Please come. If God speaking to your heart, why you will not come? Now, Lord, I want you to bless me. Lord, I want, Lord, to obey your word. Please, God, help me, Lord. Our Heavenly Father, we thank you so much, oh God. Thank you, Lord, for all these people. They came forward. Lord, bless them. Bless their heart, oh God. Lord, we know, Lord, to be blessed is not complicated. But it is simple. We need to follow you. We need to obey your word. That's all. Lord, forgive us. Forgive us, oh God. Sometimes, we miss to follow you. Magkinabuhi mi uyon sa among gusto. But Lord, help your people to obey your word, O God, and bless them. Salamat, Ginoo, sa mga kalag na nagdawat kanina. Lord, I pray na mo grow sila spiritually. Lord, I bless ni mga tao. They came forward. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated.